Hello. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another viral content. At isang viral ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. Ang tatalakay po natin mga ka-plastic ay yan tungkol sa isang siklista na binuli ng isang kapwa siklista mga ka-plastic na kung saan pinapakita dito yung tempered o yung pagiging pasensyoso versus sa isang bully na tao. So ito yung viral na lumalabas sa social media. Willing to give 20,000 pesos na reward makapagturo lamang sa tamang location ng bata na ito. Pamangkin ko yung sinuntok mo. Wala akong pake kung minor ka, DSWD or kulong kung nasa legal age ka na. Yan ang gagawin ko sa iyo kung nagkaroon kayo ng di pagkakaintindihan, di man kailangan ng idaan sa pisikalan. So nagsalita na po yung isa sa mga kamag-anak ng biktima na binuli ng kapwa siklista mga ka-plastic. Na kung saan ay hindi ko alam kung anong pinagmulan ng kanilang dahilan, pero mamaya papanorin natin yung one-on-one interview ng isang vlogger sa isang siklista na nabuli mga ka-plastic. So naglabas na po ng 20,000 pesos cash na kung sino man yung tarantadong nilalang na nambuli dun sa kanyang kapatid o kamag-anak na siklista. Nagbabiral niya ito sa social media. So may lumalabas na account mga ka-plastic. Ito yung itsura ng lalaki pero hindi pinakita yung pangalan ng Facebook niya. So mahirap yan, hindi natin nakikita. Mag-awareness dapat to eh. Ito yung mukha ng nilalang na ito. Mukha ng bading na plastic. Pero kung tutusin, kayang-kaya ng siklista to patulan eh. Ang lit-lit ng tao. Pat-pating. Plastic. So panoorin natin ang eksaktong pangyayari na binuli yung kapsiklista. Yun. Grabe oh. Si Nico. Kung tutusin, kayang-kaya niyan sipahin yun. Late na tao lang. Ako sa totoo lang hindi ko kaya itong pinagdadaanan ni Sir na magtitimpi lang ako. Hindi ako papayag ng ganun mga ka-plastic. Hindi talaga. Ayoko talagang makita na sa sarili ko na gaganyan-ganyanin lang ako ng ibang tao. Una sa lahat, hindi niya ako pinalamon para saktan niya ako. Diba? At wala akong kasalanan sa kanya. Sa halip na nakipag-usap na lang siya sa kaibigan niya para tsaka pinaayos niya yung shades niya, diba? Ganong kataas ang maximum intolerance ng tao, diba? Bilib na bilib ako sa taong to.
Daming sumasaludo sa kanya. Ano ang pangalan ng sumuntok? Yan. Maraming netizens ang gustong malaman kung anong pangalan ng taong yun. Owen Pineda po, mga kaplastik, ang suspect na nambuli. Yung hindi po marunong magbasa, hindi ako yung nanuntok ha. Ako yung humahanap para hindi magkamukhang kulang saran. Details: Owen Pineda aka Walis Tingting Tungtong Sahur. Owen Pineda, assist location near Macdo, Benjola. Second, assist location Paco, Condominium. May TikTok account o link. Cycling groups: Recta Binondo, Mima Cycling PH, Fast Track, No Limits. Everyday routes, MOA Binondo. Nako, yari ka. Pag inabangan ka sa Binondo MOA, baka maging papel ka na. Close friend niya si Mike Lazaga. Siya pinagbibintangan. Yan, Owen Pineda. Pinakita yung account niya. Hindi ko alam kung nakalock profile na tong gagon to. Diba? Pa-connect, nasa pack ang palitan natin ng sage mo bago ang salute sa'yo. Ikaw pa din ang pinakamatapang. So hindi kasi nagsusukat ang pagiging matapang sa paghihiganti ng tao. Anong tandaan ninyo? Hindi ka nakapag-rebat ng suntok niya, tawag doon kabaklaan. Yan ang tatandaan nyo, mga kaplastik. Hindi po sukatan yung mamatol ka ng mga kagaya ng mga ni Owen, mga kaplastik. So marami na rin netizens na gustong tumulong kay dun sa biktima at personal niyang tutulungan, mabigyan ng regalo naman. Hindi tayo nagkamali doon, mga kaplastik. After nung nangyari yun, ay may mga nagbigay na po ng mga regalo. Ito, mga kaplastik. May isang mga kapwa siklista na binigyan siya ng regalo bilang pabuya sa kanyang katatagan bilang isang siklistang disiplinadong tao. Diba? Nakakabilib. Nasaan na ba yun? May video yun. Ito yung video, panoorin natin to. May napakigay sa'yo. Ay, yes, ma'am. Thank you po. Salamat Kasi po. nakita niyang pagkakain na nag-isam. Kaya na po ang aming. Meron din po. Ay, thank you po. Ayan o. Salamat po. Meron pa. Magandang araw mga Ayun. Biglang lumabas na daw si Kabakal, mga kaplastik. Yun, tinulungan ng isang kapwa siklista at binigyan ng regalo, mga kaplastik. So, yan ang kaganda. May reward ang bawat trahedyang dumarating sa buhay. Sabi nga ng kanta ni Delo, mayroon siyang rap na title, Malaswerte. Kung malas ka ngayon, bukas siswertein ka naman. Lagi mong tatandaan sa bawat malas na dumarating sa buhay mo, mayroong kasunod na swerte yan, mga kaplastik. So yun, nakakabilib at mayroon pa rin talaga nagmamalasa. So panoorin natin yung unang video o opinion ng isang nabuli ng isang kapwa siklista at anong tunay na nangyari. Panoorin natin yun. So, yun. So, panoorin natin to. Ayan na sila Vince.
Yun oh. Kumusta? Ayun oh. Kayo? Okay lang videohan kita. Okay lang po. Parang kasi marami nagtatanong update eh. Nag-breakfast na kayo? Opo. Ha? Breakfast na kayo? No, nag-breakfast na? Okay, hindi pa nag-breakfast. Mukhang hindi nga halata. So guys, noon, natuloy na guys, nakikita na kami ni Vince. And syempre yung tropa, nandito rin. Kaibigan ni Vince, best friend niya. So, ayun, Vince, kumusta yung nangyari? Ano ba yung nangyari talaga? So Vince pala pangalan yan. Pero kumustahin muna kita. Anong kalagayan mo? Okay Amaran. naman po. Wala naman pong masakit sa akin or ano. Wala naman pong... Yung sapak sa'yo, kasi kitang-kita talagang bumaon yung salamin. Kitang-kita ako. Wala naman po nangyari gaano sa mukha ko kasi sinalo po ng ano, shades. Kumbaga bumakat lang po, nagka-mark lang po yung nose ko kasi yung rubber ng shades Okay. bumaon. Tapos nagka-crack yung pinaka mismong lens ng salamin ko. Okay. Ng shades. Pero yung isa, may pahabol pa na isang matinding follow-up pa siya, parang Ayun tinombo dito ka. po. Ano Oo. po, wala naman po siya kumbaga nagbukol lang po. Kailan nangyari yun, yung incidente na yun? Yung issue po kasi 1 month ago na po siya. 1 month ago. Yes po, sobrang tagal na po. Okay. Tas Tagal na parang, pala yan. may bago po yung away namin, bago niya ako suntukin. May nauna pa pong away doon. Yung matabang kasama ko po na naka-tsunami. Okay, oo. Nagdudun din sa video na yun? Opo, yung nakagilid po, kasama ko po. Sila yung unang nag-away nung isang yung parang si Damulag daw, kung tawagin ng Damulag, okay, netizens. okay. Tapos ang nangyari, nagkakainitan na, mas nag-ano na sila. Mhm. Mas lumalalim na yung away. Sabi ko, may mga guard kuya kasi may guard na pong lumalabas. Ano yan, parang may session lang kayo ng every morning na bike-bike na umikot-ikot lang doon sa ano? Minsan po naglalaps, minsan din Oo. ay nga ganun. Okay, okay. Tapos po, nung pinagsabihan kong ganun, sabi niya sa akin, huwag ka mangialam. Sabi ko, okay, nanahimik na lang ako. Tapos, nung paalis na kami, sumabay ngayon yung Owen. Mhm. Bigla niyang siningit yung matagal ng rason ng away, which is yung yung sinasabi niyang minura ko daw siya kahit hindi naman. Na-post ko siya sa Pixie Nation. Invento, no? Yung Ka-grupo mo ba siya? Hindi Parang ganun? po. Hindi po siya ka-grupo. Sa Pixie Nation ko po siya pinost. Tapos marami ding nag-comment, sabi ito yung pinaka main context. Tapos lahat ng vlogger na nag-share ng video tas ng photos, ayun, minention sila doon para malaman nila yung main context na hindi lang basta video or picture yung babasihan ng mga tao. Ngayon, yung pinost ko na yung context, sabi ba't parang kailangan pang sumapak dahil lang sa simpleng rason. Yung pinaka main context po kasi, nag-night ride po kami kasama ng grupo ko, kasama tong best friend ko. Okay. Tapos po, nung night ride na yun, na-encounter namin sila sa 7-Eleven. Okay. Yung Nung grupo nila, Opo. Tapos nagpapahinga kami. Tapos after namin magpahinga, parang nagbibiroan kami. Mhm. Hindi namin sila ganong nilalapitan or kinakausap. Tapos nale-laser sila. Tapos unexpected na natutok sa mata ko. Gago. Tapos- May dala silang laser. Yes po, yung kulay green. Oo. Nung nanle-laser Tinututok sa mata? siya- Opo. Ginaganon? Nung nanle-laser na po siya, sabi niya, sorry tinamaan ka, sabi. Tapos hindi ko na lang po siya pinansin. Okay. Ngayon po, nung hindi ko na siya pinansin, tapos umalis na lang kami. Ngayon, nung pag-alis namin, pumunta na kami seaside. Yun, wala naman na po nangyari. Pero nung sinusuntok niya na ako sa gilid, sa may Lanson Place, pinagigitan niya po na minura ko daw po siya kasi ganito, kasi ganyan. Mhm. Parang gumagawa siya ng way parang mag-guilty ako or parang ipilit ko sa sarili ko na Oo. minura ko siya. Kaya yun po, sabi ko, alam ko naman sarili ko, di kita minura, hinayaan kita nun, hindi na kita pinansin. Mhm. Kaya yun po yung pinaka-main context. Pero bakit hindi ka lumaban doon yung that time? Kasi kitang-kita yung, alam ko parang nagtitimpingan, iba na yung sa video na yun. yung- Hindi po yung sabihin po natin, ganun po talaga, may mga Oo. first impression pa ibang tao, lalo Yes, na pag oo. wala akong salamin Oo. na. Parang sabi nila, Malabo ba? Malabo talaga? opo. Sabi, parang papatay ka ng tao pag wala kang salamin, ganito, ganyan. May galit ka ba sa akin niya? Pag gano'n, nakatingin na, sabi ko, wala ya, sadyang ganito.
Akalain mo yun, no? Siya pa yung parang pinapalabas na may ginawang kakupalan tong si Owen. Si Vince daw yung nagsisimula ng away. Nagmura daw. Samantalang sila nagpapasimula na iniispatan siya ng laser o laser light sa mata. So masakit yun. Kung tutusin, pwedeng kasuhan yun mga kaplastik eh. From the start pa lang, binubuli ka na. Tapos ginagawan ka pa ng issue. 2 kaso yun. Bukod sa physical injury, libel pa mga kaplastik. Ginagawa mo ng kwento yung tao para mag-away kayo. Meron talagang ganun tao mga kaplastik na hindi ko alam kung insecurities yung ginagawa niya. Meron ba siyang pagseselos sa isang tao na yon, o naaangasan lang in the way na nakikita niya na maayos naman yung aura ng tao. Diba yung parang alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang mali, pero parang yung sa tingin ng ibang tao sa'yo, galit na galit sila dahil wala lang, galit lang sila sa'yo, wala namang dahilan, wala namang punto, wala namang kung ano-ano. Pero bakit kailangan mong gawin yun sa isang tao na manakit? Dahil dyan, wanted na po itong si Owen, mga kaplastik. Si Owen na walang kakwenta-kwentang nilalang. Hoping talaga na magawan to ng aksyon kahit na minor de edad kailangan na mabigyan to ng karampatang parusa. Dapat kasi talaga ang edad na pwedeng makulong ay babaan na po sa 12 anyos mga kaplastik. Kasi yung iba nga dyan, 10 taong gulang pa lang, alam na nila kung ano yung krimen. Alam nila kung paano nila ginagawa yung mga illegal na bagay. Makikita mo yan karamihan sa tondo, sa mga street, diba? Sa mga kalsada. Bata pa lang marunong na magnakaw. Bata pa lang marunong na makipagprustuhan, nakikipagsakitan, ng babato. Diba? Dapat talaga kahit sa ibang bansa kasi may binabaan na yung yung edad sa pagkakakulong, mga kaplastik. Para sa gayon matuto yung bata sa realidad na hindi lahat ng bagay dinadaan sa angas. Diba? Parang ito kasi yung version ng bugbog o dignidad Natatandaan nyo po yung issue na yon, yung si Joaquin, mga kaplastik. Isang taekwondo yun. Ngayon, malaki na yung Joaquin na yun. Napanood ko yata yun sa vlog ni Boss Toyo yata yun. O kay Boss Toyo. Na nagbago na raw siya, hindi na daw siya bully na tao. Tsaka na-realize din niya na maling-mali talaga yung ginawa niya dun sa binuli niyang kaklase niya yata yun o kay schoolmate lang niya sa eskwelahan. Pag nakikita na nga daw niya yung sarili niyang video nung bata pa siya, natatawa na lang daw siya. Na pinagpili pa nga daw niya bugbog o dignidad. Di ba? Yung siya yung bully. Yung kalit-lit na tao, bully. Di ba? Kung napanood niyo yung viral na yun, hindi ko lang nagawa ng content that time siguro. Parang hindi pa yata ako vlogger that time. Pero sa gayon, may moral lesson tayo sa mga ganitong bagay. Ang unang-una, bilib ako dito kay Vince. Vince Amarante. Na hindi niya pinairal yung galit at higante. Sa totoong buhay, hindi natin kailangan magiganti sa taong umaagrabyado sa atin. Ako, nakaranas din ako kahit sa work. Kalikwat ka ng mga emotional bully o parang minemental parang tawag dito minamind parang ano ba tawag dito sa terminology na parang hindi ka sa physical nila tinitira pero sa mentalidad at emotional ka tinitira ng mga taong yun. Sa trabaho kasi ganun patibayan talaga ng mentalidad, patibayan ng loob.
Kapag yung mahina ka, kawawa ka, tapos ka. May times na talagang alam mo sa sarili mong tama ka, pero pagdating sa loob ng kumpanya, always the rules ang pinapauna nila, yung illegal na gawain ng mga tao dyan sa loob ng trabaho. Isipin mo, ikaw yung nag-iisang tao na nakakakita ng maling gawain nila, tapos sila lahat kalaban mo. Wala kang magawa kasi wala kang pwedeng pagsumbungan, kasi yung pagsusumbungan mo rin, kakampin din nila yun. Tapos pinag-initan ka dahil lahat ng mga trip nila hindi mo trip. Nandiyan yung punto na ginawan ka na ng issue, bla bla bla, so on and so forth, hanggang sa matanggal ka sa trabaho. Ganun yung nangyari. Kumbaga ako, hindi ko inisip na magkaroon ng aksyon o higanti sa mga yan. Siguro may times talaga na may frustration ako kasi hindi ko nagawa yung makahiganti man lang, kahit na sampaling ko lang ng konti sa mukha. Pero sabi ko nga sa Diyos, tulungan niyo po kung maalis tong galit ko. Ipinapaubaya ko na lang po sa iyo yung mga taong tumarantado sa akin dyan sa trabaho. Sa'yo ko na lang inilalaan lahat yung mga nangyayari. All of the sudden, siguro mga 11 months, yung mga taong kumupal sa akin, nabalitaan ko sila naman yung naagrabyado. Sila yung nalubog. At nabalitaan ko yung taong kumupal sa akin dyan, yung katrabaho ko, nawalan ng trabaho. Natanggal. How ironic, yung ikinatanggal niya sa trabaho, yun din yung ginawa niya sa akin. Yung kung ano yung pang-aakusan na sa akin, yun din yung naging karma niya. Halimbawa, gumawa siya ng mga bagay na issue na ikinento niya sa mga boss niya na gumagawa ko ng kalokohan kahit wala namang ebidensya. Siyempre maniniwala sa kanya yon dahil miyembro siya ng Iglesia ni Cristo. Dahil yung mga tarantado dyan sa trabaho ko, member din yun. Paniniwalaan siya, siyempre magkabaro sila eh. Sa yun, umabot sa punto na pinagkaisa nila o ginawa na ako ng issue, araw-araw na-stress ako dahil walang oras na laging kada galaw ko may issue. Ngayon, yung inakusahan nila ako sa mga maling paraan, kaya nga hanggang sa natanggal nila ako sa trabaho, yun na. Parang 11 months after nang nangyari sa akin, halos mag-iisang taon na akong wala na dyan sa dati kong trabaho. Nabalitaan ko na lang yun, kung paano niya ako tinarantado in the way na ginawa niya ako ng issue, kung ano yung mga bagay na inakusahan niya ako sa ganung bagay, ay yun din pala yung gawa. Doon siya nahulog sa sarili niyang katangahan. So anong ibig kong sabihin o anong ibig kong iparating sa mga manonood? Kahit hindi ka na magiganti, may gagawa at gagawa na para sa'yo. Yun ay hindi ko sinasabing Diyos ang may gawa para sa kanya. Marahil yung mismong konsensya niya o yung karma niya mismo ang gumawa para ipamukha sa kanya na lahat ng mga tinarantado niya sa trabaho ay mararanasan din in the future. Hindi man ngayon, hindi man bukas, o sa makalawa o sa susunod na linggo o buwan, maaring in the next year, maranasan mo yung ginawa mong panggagago sa kapwa mo. So darating at darating talaga na hindi lahat ng pagkakataon nasa taas ka. Darating ang panahon na mapupunta ka sa baba. So, ang ibig ko lang sabihin, kahit hindi tayo maghiganti sa kapwa natin, darating din ang panahon sa taong yun na umagrabyado sa iyo ay lulugmok din yun, mga kaplastik. Hindi man ikaw ang magpapalugmok sa kanya, may ibang tao o ibang way o kapalaran na mismo ang gagawa para sa akin.
So yun, nung nabalitaan ko na gano'n ang nangyari sa kanya, tontuwa ako. Dahil yun, nag-end up ako. Nag-end up siya sa katangahan niya na siya rin mismo may gawa. So yun, shoutout sa'yo. Tago na lang natin sa pangalang Arol. Yan talaga isang legit na gumagawa ng illegal. At siya na mismo nagkwento sa akin kung paano niya tarantaduhin yung sarili niyang kumpanya. Ipinagmamalaki pa nga niya sa akin. Di ba? Kung paano niya demonyoin yung mga customer niya na pasimple niyang nanakawan ng 1,000 piso. Nasasabihin niya wala naman daw siyang ginagawa pero bigla siyang binibigyan ng 1,000. Imposible yun. Alam ko yung mga galawan ninyo, mga putang ina nyo. Kaya wag mo kong pasinungalingan at alam ko yung taong nagsisinungaling sa hindi, mga kaplastic. Kaya good luck sa'yo sana sa susunod mong trabaho, baguhin mo na yung ugali mong yan. Alam mo naman sa sarili mo yan kung paano mo kinupal yung mga katrabaho mo. Kasi mayroon kang mayroon kang sakit sa inggit. Inggiteros. Inggitero ka Inggitero kang tao. Alam mo sa sarili mo yan kung bakit ka nagkaganyan. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combid commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.